Ngayong darating na May 10, ipagdiriwang natin ang Mother's Day. Isang espesyal na araw para sa lahat ng mga ilaw ng tahanan na walang sawang nagmamahal. Pero bago ang pagdiriwang na iyon, hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang isang kwentong magpapaalala sa atin kung gaano kalalim ang koneksyon ng isang ina at ng kanyang anak. Ito ang kwento ni Aling Rosa at Maria. Isang kwento ng talino, sakripisyo, at isang pangakong hindi kayang putulin maging ng kamatayan. Sa isang maliit na baryo kung saan ang bawat umaga ay binubuhay ng tilaok ng manok, nakatira si Aling Rosa at ang kanyang kaisa-isang anak na si Maria. Maagang naulila si Maria sa ama, kaya naman simula pagkabata, si Aling Rosa na ang nagsilbing haligi at ilaw ng kanilang tahanan. Hindi naging madali ang buhay para kay Rosa. Upang maitaguyod ang pag-aaral ni Maria, lahat ng marangal na trabaho ay pinasok niya. Paglaba at pamamalansa para sa mga kapitbahay. Pagtinda ng kakanin sa kanto tuwing madaling araw at pagtatanim sa bukid sa ilalim ng matirik na araw. Kahit kumakalam ang sariling sikmura, sinisiguro ni Rosa na laging busog si Maria. Tuwing gabi, habang hinahaplos ang buhok ng anak, bumubulong si Aling Rosa. Anak, mag-aral kang mabuti. Ikaw ang tanging kayamanan ko. Habang lumalaki si Maria, lalong naging malinaw na binyayaan siya ng pambihirang talino. Sa edad na 7, siya na ang nangunguna sa kanilang klase. Tuwing hapon, pag-uwi galing sa paaralan, hindi laro ang inuuna ni Maria. Sa halip, tatabi siya kay Aling Rosa habang ito ay naglalaba. Binabasa niya ng malakas ang kanyang mga aralin para matuto rin daw ang kanyang ina. Sa kanyang maliliit na kamay, tinutulungan niya si Rosa na magtupi ng mga damit. Alam ni Maria ang halaga ng bawat sentimong pinaghihirapan ng ina, kaya kahit isang pirasong candy ay hindi siya nagpapabili kung alam niyang kapos sila. Tuwang-tuwa si Aling Rosa. Sa tuwing nakikita niyang nakasabit ang mga medalya ni Maria sa dingding ng kanilang bahay, kubo tila napapawi ang lahat ng kirot sa kanyang mga binti. Sa kabila ng ligaya, may isang takot na laging bumabalot sa puso ni Rosa. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Maria, lumabas si Rosa sa kanilang munting balkonahe. Tumingala siya sa langit at nag-alay ng isang taimtim na panalangin. Panginoon, huwag mo muna akong kukunin. Humihiling po ako ng mahabang buhay at malakas na pangangatawan dahil kung mawawala ako, paano na ang aking anak? Umatak ang luha sa kanyang mga pisngi habang iniisip ang kinabukasan ng kanyang anak. Bata pa si Maria, matalino siya, maraming pangarap. Kung mawawala ako ng maaga, sino ang mag-aalaga sa kanya? Sino ang gagabay sa kanya sa mundong ito? Para kay Rosa, ang kanyang buhay ay hindi na sa kanya kundi para na lamang sa kanyang anak. Ang bawat pag-ubo niya o pananakit ng katawan ay agad niyang iniinda ng palihim, ayaw niyang mag-alala ang bata. Isang gabi, nagising si Maria at nakitang gising pa ang ina. Inay, bakit hindi ba kayo natutulog? Niyakap siya ng mahigpit ni Rosa. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte sa iyo, Maria. Pangako, gagawin ng inay ang lahat para makapagtapos ka sa pag-aaral. Sa kabila ng mga panalangin ni Aling Rosa na manatiling malakas, hindi na kayanan ng kanyang katawan ang bigat ng sunod-sunod na trabaho at puyat. Isang hapon, habang nagluluto ng kanilang hapunan, biglang binalot ng dilim ang paningin ni Rosa. Bumagsak siya sa sahig ng kanilang kusina, dahilan upang magmadaling tumakbo si Maria patungo sa kanya. Sa tulong ng kanilang mga kapitbahay, naisugod si Aling Rosa sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Nakita ni Maria ang kanyang ina na nakahiga sa puting kama, maputla, mahina, at may mga tubong nakakabit sa kamay. Para kay Maria, ang matapang at masipag niyang ina ay tila naging isang maliit na kandilang unti-unting nauubos. Hindi siya umalis sa tabi nito. Doon na siya gumagawa ng kanyang mga takdang aralin. Sa loob ng ospital, ipinamalas ni Maria ang talinong palaging ipinagmamalaki ni Aling Rosa. Si Maria ang matapang na nagtatanong tungkol sa kondisyon ng ina. Siya ang nagpupuna sa noo ni Aling Rosa at bumubulong ng mga kwento tungkol sa kanyang pag-aaral para lamang mapangiti ang ina.
Isang hapon, nagising si Rosa at nakitang nakasubsob si Maria sa gilid ng kanyang kama habang hawak ang isang libro. Hinaplos ni Rosa ang buhok ng anak. Maria, patawarin mo ako, naging pabigat pa ako sa iyo. Agad na nagising si Maria at hinawakan ng mahigpit ang kamay ng ina. Inay, huwag niyo pong sasabihin yan. Palagi niyo pong sinasabi na ako ang diyamanan niyo, di ba? Pero kayo po ang buhay ko. Lalaban po tayo dahil kailangan niyo pa akong makita magtapos. Ang mundo ni Maria ay gumuho sa isang iglap. Habang nasa gitna siya ng pagsusulit. Ang pagsusulit na pinaghandaan niya para pasayahin ang kanyang ina. May isang kumatok sa pintuan ng kanilang silid-aralan. Ang malamlam na tingin ng kanyang guro at ang mahinang boses nito ang naghatid ng balitang hinding-hindi niya malilimutan. Hindi na hinintay ni Maria na matapos ang klase. Halos liparin niya ang distansya mula sa paaralan patungo sa ospital. Bawat hakbang ay tila may kasamang bigat ng semento, at ang bawat hininga niya ay may kasamang panalangin na sana ay malilang ang balitang natanggap niya. Inay, sandali lang, malapit na ako. Pagdating niya sa puting kwarto ng ospital, hindi ang ingay ng mga makina ang sumalubong sa kanya, kundi ang isang nakabibinging katahimikan. Nakita niya ang isang puting kumot na dahang tinatakpan sa mukha ng kanyang ina. Hinawakan niya ang kamay ni Aling Rosa. Ang mga kamay na dati ay magaspang dahil sa paglalaba at pagtatrabaho para sa kanya, ngunit ngayon ay malamig na at wala ng buhay. Niyakap niya ang malamig na katawan ng ina. Isang linggo matapos ihatid sa huling hantungan si Aling Rosa, ang bahay ni Maria ay tila naging isang malaking kahon ng katahimikan. Bawat sulok ay may alaala, ang bakanting upuan sa hapagkainan, ang amoy ng paboritong sabon ng ina, at ang mga lumang gamit sa pananahi na hindi na muling nagagalaw. Isang gabi, habang bumubuhos ang malakas na ulan, nakatulog si Maria sa tapat ng kanyang mga libro. Sa kanyang panaginip, naramdaman niya ang isang pamilyar na haplos sa kanyang balikat. Isang haplos na kasing init ng sikat ng araw sa umaga. Dahan-dahan siyang nagising sa kanyang panaginip at nakita niya si Aling Rosa. Hindi ito ang maputlang ina na nakita niya sa ospital. Ang kanyang ina ay nakasuot ng malinis na puting damit, maayos ang buhok, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya. Mama, bakit niyo ako iniwan? Hirap na po ako. Biglang nagising si Maria dahil sa isang malamig na simoy ng hangin na dumaan sa kanyang silid, kahit sarado ang lahat ng bintana. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak, ang paboritong sampagitan ni Rosa, ay biglang humalimuyak sa buong kwarto. Sa gitna ng malalim na gabi, hindi lang basta anino o amoy ang naramdaman ni Maria. Sa tapat ng kanyang mesa, unti-unting nabuo ang bulto ng kanyang ina. Hindi ito nakakatakot, sa katunayan, ang buong silid ay napuno ng isang malambot at ginintuang liwanag. Mama, ikaw ba yan? Ngumiti si Aling Rosa at naupo sa bakanting upuan sa tabi niya, gaya ng laging ginagawa nito noong nabubuhay pa. Huwag kang matakot, anak. Narito ako dahil alam kong hindi ka makatulog sa kakaisip sa akin. Hindi napigilan ni Maria ang mapayakap sa ina. Bagamat tila hangin ang kanyang hawak, naramdaman niya ang pamilyar na kapanatagan. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, muling nagdugtong ang kanilang mga mundo sa pamamagitan ng isang mahabang kwentuhan. Maraming kinuwento si Maria mga bagay na hindi niya nasabi noong nasa ospital pa ang ina. Sinabi niya kung gaano kahirap ang mga huling leksyon, pero dahil sa alaala ni Rosa, pinipilit niyang maging mahusay. Inamin niya kung gaano katahimik ang bahay at kung paano siya umiiyak tuwing gabi habang tinitingnan ang kanilang mga litrato. Nakikinig lang si Rosa, tumatango, at paminsan-minsan ay tumatawa gaya ng dati. Alam mo, Maria, noong bata ka pa, lagi kong hinihiling na huwag muna akong mamatay dahil natatakot akong walang mag-alala sa iyo. Pero mayon, habang pinapanood kita mula sa kabilang buhay, nakikita ko kung gaano kakatatan. Hinawakan ni Rosa ang mga kamay ni Maria. Anak, ang talino mo ay hindi lang para sa mga libro. Gamitin mo yan para maging masaya at makatulong sa iba.
Huwag mong ikulong ang sarili mo sa lungkot. Mabuhay ka ng masaya dahil iyon ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa akin. Sa bawat paggising ni Maria sa umaga, tila may banayad na haplos ng hangin sa kanyang pisngi na nagpapabangon sa kanya ng may sigla. Kapag nahihirapan si Maria sa isang komplikadong pagsusulit sa eskwelahan, bigla siyang makakaramdam ng isang kakaibang pokus at linaw ng isip na tila may bumubulong sa kanya na, Kaya mo yan, anak. isang hapon habang pauwi si Maria, muntik na siyang mahagip ng isang mabilis na sasakyan. Ngunit bago pa man mangyari yon, parang may humila sa kanyang damit pabalik sa bangketa. Paglingon niya, walang tao, pero amoy sampagita ang paligid. Tuwing gabi na nakakaramdam siya ng pangungulila, ang bigat sa kanyang dibdib ay biglang napapalitan ng antok na mahimbing at panaginip na puno ng tawanan nila ng kanyang ina. Noong kumuha si Maria ng pagsusulit para maging ganap na guro, ramdam niya ang isang mainit na presensya sa kanyang tabi habang hawak ang lapis. Hindi siya kinabahan dahil alam niyang hindi siya nag-iisa sa upuang iyon. Nang matanggap ni Maria ang kanyang unang sweldo bilang isang lisensyadong guro, bumili siya ng isang bungkos ng paboritong bulaklak ni Aling Rosa at inilagay ito sa tapat ng litrato ng ina. Sa sandaling iyon, ang kandila sa tapat ng altar ay biglang lumakas ang ningas at sumayaw ng masaya. Natupad ang panalangin ni Aling Rosa noong siya ay nabubuhay pa. Bagamat wala na siya sa pisikal na mundo, ang kanyang pag-aalaga ay hindi naputol. Naging mas matalino, mas matatag, at mas mapagmahal na tao si Maria dahil alam niyang may isang inang hindi napapagod magbantay mula sa kabilang buhay. Isang araw, habang nagtuturo si Maria sa harap ng kanyang sariling mga estudyante, napahinto siya at napangiti sa kawalan. Naramdaman niya ang isang pamilyar na haplos sa kanyang balikat, ang selyo ng pagmamahal ng isang inang hinding-hindi bibitaw. Lumipas ang maraming taon. Si Maria ay isa na ngayong ganap na matagumpay na guro, at binyayaan din ng isang mapagmahal na asawa at isang anak na babae na pinangalanan niyang Rosa, bilang pagpupugay sa kanyang ina. Isang tahimik na gabi, habang pinagmamasdan ni Maria ang kanyang sariling anak na mahimbing na natutulog, biglang naging maliwanag ang buong silid. Isang pamilyar na init ang bumalot sa kanyang puso. Paglingon niya, nakatayo sa dulo ng kama si Aling Rosa. Hindi na ito tulad ng mga nakaraang pagpaparamdam na may bahid ng lungkot. Ngayon, ang mukha ni Aling Rosa ay nagniningning sa labis na kagalakan. Wala na ang mga bakas ng pagod at hirap na dinanas niya noong siya ay nabubuhay pa sa lupa. Maria, anak, naparito ako dahil nais kitang makita sa huling pagkakataon sa anyong ito. Pinanood at ginagabayan kita araw-araw. Nakita ko kung paano mo itinaguyod ang iyong pamilya, kung paano mo pinalaki ang iyong anak na may pagmamahal, at kung paano mo tinupad ang lahat ng ating pangarap. Hinawakan ni Aling Rosa ang kamay ni Maria, ngunit sa pagkakataong ito, ang hawak niya ay hindi na malamig kundi puno ng liwanag. Anak, payapa na ang puso ko. Alam ko nang ligtas ka na, masaya, at may magandang buhay. Dahil kahit wala ako, naging matatag ka. Tumingala si Aling Rosa sa itaas, kung saan may isang napakagandang liwanag na unti-unting bumubukas. Pinatawag na ako, Maria. Oras na para ako ay pumunta sa langit at magpahina ng lubos. Naiyak si Maria, ngunit ang kanyang mga luha ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng pasasalamat. Salamat, Mama, salamat sa lahat ng sakripisyo. Hindi ko kayo makakalimutan. Dahan-dahang naglaho ang bulto ni Aling Rosa, na tila mga alikabok ng bituin na sumasama sa hangin. Matapos ang gabing iyon, hindi na muling nagpakita si Aling Rosa, ngunit ang kanyang pag-alis ay hindi nag-iwan ng lungkot, kundi isang matamis na kapayapaan sa puso ni Maria. Naging isang tanyag at minahal na guro si Maria sa kanilang bayan. Tuwing siya ay nagtuturo, madalas niyang ibahagi sa kanyang mga estudyante ang kwento ng isang inang naglaba, nagtinda, at nanalangin ng taimtim para sa kinabukasan ng kanyang anak. Naging inspirasyon ito para sa libo-libong kabataan.
Dito nagtatapos ang kwento ni Aling Rosa at Maria. Isang paalala na ang pag-ibig ng isang ina ay hindi natatapos sa huling hininga, kundi nagpapatuloy sa bawat tagumpay ng kanyang anak. Ngayong Mother's Day, muli nating bigyang pugay ang lahat ng mga ina sa ating buhay. Sa mga inang nagsasakripisyo, sa mga inang nagtatrabaho ng puyat, at sa mga inang gumagabay sa atin mula sa langit, ang videong ito ay para sa inyo. Kayo ang aming unang guro, unang bayani, at walang hanggang liwanag. Kung naantig ang inyong puso sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like, share, at mag-comment ng isang mensahe para sa inyong mga nanay. Isang mapagpalang Happy Mother's Day sa lahat ng mga dakilang ina sa buong mundo. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan. Maraming salamat sa panonood.